nyo naman na sa culture natin, pag sinabing meron kang STD, meron kang STI, why is there so much shame surrounding it? To help us navigate this, please welcome our infectious disease specialist, Dr. Andy Tan. Doc Andy, welcome po. Yes, thanks Doc Jeff for inviting me again sa isang session sa topic on STI or sexually transmitted infections. Doc Andy, alam nyo naman na sa culture natin, pag sinabing meron kang STD, meron kang STI dito sa Pilipinas, naku, madumi yan, naku, ganito yan. Bakit po ba ganon? Why is there so much stigma about this? Yes, talking about stigma, kasi itong mga STIs na to, alam natin, saan ba natin nakukuha to? Through pagkikipagtalik or sexually transmitted. Kaya STI ang tawag natin dyan. Siyempre, Philippines in our country, kapag sinabing, nako, itong patient na to o itong kapitbahay natin to, meron siyang syphilis, meron siyang gonorrhea, ano lang isipin natin? Ako, madumi to. Medyo playful ang kanyang lifestyle. So, agad-agad, na-judge sila prematurely. Di ba tayo, ayaw natin ma-judge. Pero sa society natin, mahilig naman tayo mag-judge. Kaya talagang very good timing. Kasi ito ang Valentine's season, so it's a good chance for us to tell our audience ano-ano ba itong mga STIs na to at nagagamot ba to? Ano bang dapat natin gawin kapag mayroong ganitong klaseng infections? Tama po, Doc Andy. Simulan natin po. Ang unang tanong po, ang common thinking po kasi, mukha naman siyang malinis, mukha naman siyang mabango. Madja-judge po ba natin or madadiagnose ba natin ang isang STD, STI base sa itsura ng tao? So, syempre, hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao o isang patient na mukha naman tong malinis, mukha tong makinis, wala na tong STI. Hindi pwede. Dahil ang STI, from the word itself, sexually transmitted, sometimes hindi mo lang siya nakikita externally. Wala naman siya sa skin. Wala ka nakikita magalis-galis or lesions. But remember, most of these cases, pwede silang magkaroon ng mga symptoms na wala sa skin. Pwedeng meron silang discharge sa ari nila or meron silang nafe-feel na parang masakit or mahapdi kapag umiihi. Or may mga patients na parang masakit kapag nakikipagtalik. So yan mga key points yan na pwede natin isipin na baka meron ganitong klaseng infections ang mga patients na to. So bottom line is, hindi pwedeng porket mukha siyang malinis, wala na siyang STI. Wait, Doc. So kung ganun pala, so pwede pala akong carrier or yung partner ko and we absolutely have no idea na carrier po pala kami. Yes, very good. Kasi may mga tinatawag na silent carriers, kadalasan like gonorrhea, chlamydia, yan yung mga sakit na nakukuha natin sa mga pakikipagtalik sa iba't ibang klaseng tao. Very common yung mga female patients or yung mga kababaihan, never sila nagkakaroon ng simptomas. So kung itong male patient is nakikipagtalik sa napakadaming female na, in the society, So, wala silang clue if these females meron bang signs and symptoms of this particular na disease. So, pwede nilang makuha yon. So, you can be a silent carrier, ngunit naglalaghanap ka ng ganitong klaseng mga viruses or bacteria. Possible yon. Nakakatakot po pala yun, Doc. So parang randomizer po pala kung hindi tayo nagtetest, no? Doc, saang doktor po ba kami dapat pumunta at ano po ba yung mga dapat naming bantayan? Nako, sa society natin ngayon, sometimes yung mga Filipinos mahilig kasi mag-consult sa mga doktor. Kailangan ang mga doktor nila, yung mga kaibigan, mga best friends sila, or kapitbahay. Dapat sa legit na doktor sila nagpapacheck. When I say legit na doctor, as long as doktor siya, trained siya to treat these kinds of infections, pwede po yon. So we can consult general practitioners, pediatrician, or anyone na pwedeng mas ma-access ninyo. Subalit, most of the cases nare-refer din sa mga infectious disease specialists. That's why yung mga nakukuha namin mga patients, sila yung mga talagang nare-refer from iba't ibang klaseng specialization na mga fields. Ganun po pala, Doc, no? Doc, nabanggit niyo po kanina na silent po ang infection nito. Pero for the sake of our viewers po, mga kabarangay natin, ano po ba yung mga physical symptoms o mga red flags kung meron man na madali naming ma-identify, kaya naming makita? Ano po ba yung mga dapat naming i-monitor? Okay.
So ito, no, medyo, siya, mahirap. Why? Because if ako yung male patient na magpapakonsult, if you will ask, Sir, sino po ba yung mga nakatalik ninyo? Meron ba kayong napansin dun sa partner ninyo na may mga ganitong klaseng symptoms? Kasi if this is a casual na pakikipagtalik lang, ibig sabihin, one-timer lang, syempre, medyo madilim, medyo mahirap. Hindi mo sila na-assess, no? Kung meron ba siyang mga galis-galis sa skin, meron ba siyang mga lesions or sugat sa labi, sa bibig, or sa ari-ila. So, it is hard. So, ano ba yung mga red flags na dapat natin pansinin sa mga pasyente? You have to ask them, kayo yourself, meron ba kayong napansin na nagkalagnat kayo? Meron ba kayong napansin na parang may discharge? Yung underwear ko, parang merong bahid. Parang merong whitish, yellowish na discharge. Parang pag umiihi ako, parang mahapdi, parang masakit. Masakit din yung puson ko. Parang meron akong mga sugat sa labi na hindi siya yung normal na singaw lang. So yan yung mga red flags. They have to watch out for yung mga simptomas. Kailangan din nila tingnan kung meron ba silang mga kakaibang skin lesions or meron ba silang mga discharge na nakikita or napapansin. Doc, medyo mahirap yan, no? Pero kung may mapansin po tayo, dapat po pala hindi na tayo nagse-self-medicate o nagse-self-diagnose. Tama po ba yon? Tamang-tama, no? Kasi syempre, no, tayo, kapag meron tayong nararamdaman, minsan habit natin is, ay, inom na lang ako ng vitamins, inom na lang ako ng ganitong gamot na binigay ng kapitbahay ko, which should not be the case. So ano bang dapat gawin? If in doubt at may nararamdaman, magpapakonsult sa tamang doktor at hindi kung kani-kanino lang. Doc, ito yung isa pang kinakatakutan po, no? Yeah. Kapag po ba nag-positive tayo sa STI, forever na po ba to? Parang life sentence na, wala nang lunas. Okay, Valentine's season ngayon, syempre gusto natin during Valentine's season, may forever with our partners, di ba? But not forever with the diseases, kasi yun yung ayaw natin. But true enough is, these kinds of infections, mga sexually transmitted infections, gumagaling naman siya. As long as na-diagnose sila properly, natitreat properly, walang forever yan, kasi natitreat. Pero I think, no, baka Doc Jeff, baka isa sa maisipin din natin o ng mga audience natin, Doc, sabi niyo walang forever sa mga STIs. What about HIV? Yes, I think Doc. magandang, medyo short lang natin pag-usapan. Ang HIV kasi, once you have it, you have it. Nasa katawan natin yung virus. Wala siyang talagang cure. So wala siyang forever na mawawala sa katawan. Ngunit, meron tayong mga gamot na pwedeng mag-treat ng ganitong klaseng infection. Yan yung tinatawag nating antiretroviral therapy, which I recall, nabanggit natin yan at mukhang lahat ng tao na excited sa topic na yan, di ba? Okay, meron naman po palang gamot, no? Pwera na lang po dun sa HIV na, pero pwede namang ma-treat yung mga simptomas, merong mga ARV. Pero Doc, yung hiya po pala na nangyayari sa ating mga Pilipino, halimbawa po meron na po kaming napansin ng mga nabanggit nyo kanina, mga skin lesions, may masakit na discharge, yung hiya pa po pala yung nakakapigil sa pagpapagaling natin. Okay. Yung hiya kasi, I think it's the taboo, no? So isipin nila, nako, meron akong ganitong nararamdaman. Ayaw magpatingin. Yes, Opo. kung magpa-consult ako, baka i-judge ako Opo. ng mga kapitbahay ko na meron akong gonorrhea. Dapat mawawala yung taboo. So I think isa sa mga objectives, no, kung bakit tayo merong ganitong klaseng discussion is tatanggalin natin yung taboo, yung stigma. Kasi kapag parating nandyan yung stigma, hindi tayo magpapakonsult. Kung hindi ka nagpapakonsult, hindi ka matitreat ng tama. So with this proper education, I hope mabawasan natin yung taboo o yung stigma para lahat tayo ay maging free from sexually transmitted infections. Tama, Doc Andy. And pag hindi sila na-counseling, Doc, di ba parang nagpiping-pong pa yan, bumabalik, True. tapos babalik na naman sa'yo and sa partner mo. Ano yan? Salitan yan. Wala kang consultation, di mo alam, unknown, mystery. Wala rin akong consultation, silent carriers ako. So napapalitan lang tayo ng infection. But yet, remember, okay sana kung tayong dalawa lang. Paano kapag itong patient nakikipagtalik pa sa iba? So it goes around. So yan yung tinatawag na talagang transmission na dapat nating ma-stop. And one of the methods kung paano natin yan ma-stop is proper education. Tama po, Doc Andy. And speaking of proper education, no, para po sa mga nanonood ngayon na baka active yung love life nila,
o kaya medyo nag-e-explore po sila, Doc Andy, ano muna yung maipe-prescribe mo po sa kanila dito sa segment natin na to? Okay. So, syempre, talking about prescription, mahirap tayo mag-prescribe ng gamot. Yes. Kaya ang unang dapat nating i-prescribe sa kanila is the tamang pag-iisip na dapat magpa-check up. Kasi kung nagpa-check up sila, matadiagnose sila ng tama, mape-prescribe sila ng tamang gamot. Kasi ang STIs, they can come in the form of bacterial infections, fungal infections, viral infections. So kung bacteria itong cause ng sakit mo, tapos nag-self-medicate ka na antiviral, hindi talaga gagaling yan. So talagang education, consultation, diagnostics, and treatment. Ang dami nating natutunan kay Doc Andy. No, unang-una, proper mindset. Huwag po tayong mahihiya. Unang-una sa lahat, kung kayang maiwasan yan, pero pag nandyan na is magpakonsulta po tayo para hindi na rin lumaganap yung mga komplikasyon. Kung kaya nating mag-alaga ng balat o ng ngipin, dapat alagaan din natin ang ating sexual health. Huwag hayaan ang hiya na maging hadlang sa iyong kaligtasan. Ang pagpapatest ay hindi senyales na ikaw ay pabaya o masamang tao. Ito ay patunay na ikaw ay responsable at mahal mo ang iyong sarili, pati na rin ang iyong partner. Salamat po ulit, Doc. At dyan na po, nagtatapos ang ating Valentine's Special. Ako po si Doc Jeffrey Santiago at ito ang Real Talk with Doc. Bye! Happy Valentine's!